umaga po. Usapang seaweeds naman ang ating tatalakayin. Ang sustansya at sarap ng seaweeds. Kasama po natin si Captain Danny Rico Hermoso. Isang agripreneur. Yan. Sa mga gusto pong sumali sa aming talakayan, magpadala po kayo ng mensahe sa Good Morning Kuya text line at social media accounts na inyong makikita sa inyong TV screen. Yun. Oh. Good morning po, sir. Good morning po. Welcome to Good Morning, Kuya. Magandang umaga. Kuya, asan ka? Wala. Pabalik na. Pabalik na yan. Good morning po. Good morning. Morning po Ano sa po yung inyong mga lahat. products na dala ninyo? Yan ay seaweed na hindi masyadong popular sa atin, pero napakalaking bagay na nakakatulong. Actually, ang tawag dyan, flower of the sea. So, para yung nyog, yan ang katapat ng nyog. Ang nyog, di ba, lahat may gamit. Ang seaweed, lahat may gamit yan. Walang tapon. From animal feed, sa halaman, but basically sa tao meron. Yan. Ano-ano po yung mga sustansya ba ng seaweed? Ang seaweed, sabi ng ating Philippine National Nutrition Council, 25 times higher yan, minerals, amino acids than vegetables. And 20 times higher sa beef. So, lahat ng sustansya nandun na. Including, sabi nga ni Mr. Shibin ng Japan, yung researcher ng way back 1800s pa, lahat ng minerals na kailangan ng tao nasa seaweed. Marami bang uri ng seaweed, sir? At Yes. anong uri itong particular na ginagamit po ninyo? Yung sa atin, yung tinatawag natin common name dyan yung kutunay. O sabi ni kapatid yung agar. Agar sa norte. Yung iba naman tinatawag nila lato. Okay. Pero yun yung very common na hindi natin officially ini-export. Kasi nga common siya. So meron tayong higher quality ng variety niya na tinatawag naman sa southern part na tambalang. Sa Mindanao especially. Sa Mindanao, all throughout the year yan, 365 days, nagpo-produce sila. Dito sa Luzon sector, 4 times a year lang kasi meron tayong habagat. Sa Central Visayas, 6 times a year. Pero salamat sa pagkakataon na masabi ko itong seaweed dahil ang Central Visayas, devastated ng Typhoon Yolanda, in shortage tayo, napakalaki, 30,000 metric tons a month ang supply na requirement natin. Yun ang shortage. So, samantalahin ko na yung pagkakataon na makapag-promote na sana makapagtanim tayo ng seaweed. Kahit na yung mga fisher folk masyado na malayo ang pinangingisdaan, silang ini-encourage namin, tinutulungan namin yan ng libre, pro bono. Technology transfer, kaagapay, then we buy back the harvest at competitive price. Para lang masustain. Yes, sir. Dati sa ibang mga Asian countries na alala ko, no, growing up in Indonesia, talagang very popular na ang agar. Pati sa gulaman yun ang ginagamit dahil it does not need refrigeration to actually stay hard. No? Bakit sa Pilipinas medyo late na natin na start yung para bang to reap the benefits of its, yung mga health benefits? Yeah, very good question. Nag-umpisa kami dyan, late 60s pa. Na-establish yung kumpanya 1976. Nagkaroon tayo ng mga problema sa gobyerno, so medyo na-hamper yung growth. Yung kuya ko, which is the chairman ng Seaweed Industry Association of the Philippines, pinopromote yan. In fact, si Secretary Pro Alcala nagbigay ng, nangako, pardon me, ng 265M budget to promote seaweed. May mga lumabas problema sa gobyerno, so alam ni Kong yan, nagkaroon ng hindrances, yung mga tulong. But we're still moving on. Meron nga tayong tinatawag sa gobyerno na PPP, sa private sector may PPP din tayo. Private partnership, just to push through the seaweed industry, seaweed culture. May tanong po ako. Yes, sir. Ito ba may prescribe na lalim ng tubig? Meron po. 1 meter ang average height. Kahit sa sufficient na shoreline, yun. pwede. As long as malinis yung paligid, medyo naiiwa. Malaking tulong kasi pagka pinagtanim natin yung mga nasa shoreline, nalilinisan yung kapaligiran, environment nalilinisan, so naiiwasan natin yung mga contamination, eventually yung red tide.
So malaking aspeto na sana makapag-produce tayo. Madali po ba siyang alagaan? Madaling alagaan ang ROI mas malaki kaysa sinasahod ng isang middle manager sa opisina. Talaga? Monthly basis yan. Una-una, hindi mo na siya didiligan. Hindi siya didiligan. Walang walang fertilization, naturally grown. Hindi siya madaling namamatay naman pagka Hindi may naman change po. of water temperature, something Hindi like naman that. po kasi pinag-aaralan din natin lahat yung salinity, yung lalim, deep water, temperature. Minomonitor namin. Yun ang maitulong namin doon sa gustong pumasok sa negosyo na to. At mabanggit ko na yung puhunan. Average ng puhunan natin sa 1/4 hectare, 25,000 peso lang. And then yung return po. Return nila, 100,000 in 3 months. Wow, ang bilis Continuous na yun. Ibang klase yung ROI. So not only is it healthy, it's also easy to grow. And ano siya, yung ROI niya. And we guarantee na we will buy back at market price yung harvest. Kasi we would like, sa ngayon, talo tayo ng Indonesia. Oo nga, Indonesia. Number 1 ang Indonesia exporter. Number 2 ang Pilipinas. Pero number 2 lang tayo in terms of export. Number 1 tuna. But tuna, literally will die. Dahil di ba, meron na tayong mga prescription ngayon sa tuna. So we are trying Overfishing. sa seaweed. And allow me to show, mga pwedeng makita to. Ito yung mga need, yung mga use ng seaweed. 80% ng ginagamit ng tao, may seaweed. Tapos nagagamit din siya kahit hindi mo siya kinakain sa ibang bagay, di ba? Like Yung you mga mentioned earlier sa pagpalinis ng pets, mukha, di ba? sa pagkain ng hayop, alagang hayop natin, malaking tulong. Kasi hindi naman siya preservative eh. Emulsifier, gelling agent, stabilizer. So hindi siya added cost. Pero the health benefits is so much, is awesome. Captain Danny, sa amin sa Quezon, one part, no, yan ay tinulak rin namin sa Kalawag. Opo. No? And maganda rin maganda yung return sa ating mga mangingisda doon. Ang nagiging problema kuminsan, merong sakit rin. Opo. No, na nakukuha yung seaweeds, no. So anong gamot dito? Kasi kuminsan cyclical rin pagdating ng sakit. May sinasabi tayo dyan na the best fertilizer or the best maintenance o vitamin ng isang nagtatanim is himself. Pag wala ka doon sa area mo, mapapabayaan mo. So it is the shadow of the farmer ang makakatulong para ma-monitor yun. At sinasabi natin, ang common dyan yung ice. Ice, yes. Na kasi kinakain na isda. O di kaya yung temperature masyadong mainit. So adjustable siya. So we have to be there and we have to monitor at kailangan nandun palagi. So, minomonitor yung water. Yun lang ang kanyang gagawin, yung investor, yung farmer, ang common name, para ma-monitor, check and balance. Yan mo ba, apektado yan pag may mga red tide? Hindi naman. Hindi pa. Kung ako Kasi una-una, Dok, hindi natin itatanim doon sa area na yun muna. Oo. Lilinisan muna natin sila for future use. So, meron na tayong expansion forecasting. Pero kailangan yung salt water. Opo. Hindi yan pwede sa mga palaisdaan. Brackish ganun. water po pwede. Ganun. Ang pagkaalam ko, no, yung sotanghon at saka yung Korean noodles, yung japchae, gawa dito na. Meron na. merong seaweed. component. Ito, pag-usapan natin Ayan, yung mga yung mga produktong products. daladala ni engineer, no? Ano po Unahin na yan? natin ito. Yeah. Captain, sir. Ano po itong... Dating Bayan is is the name of the product? The name of the barrio o barangay na kung saan kami lumaki. So we are promoting, nasa Google na yan. Pagka hindi mo makikita yung pickled seaweed, doon mo makikita yung barangay namin. Pinopromote din namin yung barangay namin. Na something na iba. Yung kan. At ito, Doc, kung halal certified. Kaya yung mga kapatid natin sa South, pinapatronize nila ito. Ito pong mga susunod na produkto na ito, Yan, ano no? naman yan? Ano po naman ito? Dried seaweed. Ito naman yung dried seaweed. Pagka pinatuyo natin, itong hitsura. Yan ang hitsura niya. Okay. Ilan days po ba ang process ng drying? 1 week lang. 1 week lang. May mechanical dryer tayo. Gusto nating pabilisin. Pero mas maganda yung sun Sa dryer. araw. Can you eat? Sir, paano ito kinakain? Niluluto po ba Ito ibababad mo lang ulit sa mainit na tubig. Mag-expand na naman siya. Okay. At good for 6 itong package na to. Okay. Magkano naman po yung ganyan? Ito, 60 pesos ang ating dealer's price. Ini-export na rin natin to sa US.
Ganun din ito. Ang first market namin actually nito sa Amerika. Then binalik namin sa Pilipinas kasi yung acceptance hindi pa ganun. Okay. Yes ma'am. Oy, tanong ko lang po, ano po sa inyong palagay ang kailangan pang gawin ng ating pamahalaan para po matulungan kayo ma-promote ang pag-export po natin ng seaweed? Sana, lalo na ngayon, hindi lang sila tumutok doon sa agri-sector. Kasi ang laging ginagawa natin ngayon, lalo sa gobyerno, in fact, mamaya may meeting kami, kasali ako sa meeting sa DA, ang tutok lahat, halos lahat ay sa lupa. Farmers. Pero, paano naman yung mga fisher folks na malayo na yung dagat, may problema tayo ngayon sa tabing dagat, at huwag na natin pag-usapan yung malaking problema na yun, saan sila pupunta? So yung 25,000 na sinasabi ko magiging puhunan nila dito, it could be less kasi meron na silang bangka. Meron na silang posibleng yung martilyo. May bamboo na sila sa paligid. So yung 25,000 could be 5,000, 7,000 na lang na puhunan. Na masusustain yung produkto, yung pagtatanim, masusustain natin yung viability, availability ng seaweed. At nabubuhay pa sila ng mas maayos, mas tahimik. Kaysa pumunta sa bukid. Ngayon naman, yung mga investor, marami tayong kapatid na marino, mga OFW, ito ang pinakamagandang investment na magagawa nila. Kasi ang seaweed culture, konektado rin sa agriculture. Kasi meron din kami produkto from here, pagka giniling natin to, magkain ng hayop at mayroong pataba. Speaking of giniling, giniling natin na Giniling yan. seaweed. Oh, yan ang- Ito, very curious lang kami kung ano ito, sir. Powdered, Ang tawag po, food gel. Food gel. Ayan, saan naman So ginagamit ito po ay ginagamit naman natin sa tulad nito, MB55. Ito ay pinanghahalo natin sa karne para yung moisture content na hold natin. Before lutuin. Before lutuin, bago i-prepara. Longganisa, pagka medyo malalaki, ang ating mga binding agent. May question po ako. May mga tao na allergic sa seafood eh. Yes, yes sir. And necessarily ho ba allergic din sila sa seaweed? Hindi. Hindi po. Makakatulong. Para maalis Makakatulong yun. pa sa kanila. This 50 grams is 10 kilo ang pwedeng haluan. So, ganun katipid. Magkano po yung isang ganyan, sir? Ito, 60 peso lang din. Sir, para po dun sa mga televiewers po natin ngayon, yung mga kasambahay natin na interesado na gawing pong business din po nila itong seaweeds po, paano po nila kayo makakontak? Pwede nila akong tawagan sa cell number ko, 0908-216-5916 or sa landline 668-9027. At pag Sabado at Linggo, nasa Aani FTI naman ako, Aani Weekend Market. Nagbibigay kami ng libreng seminar doon para maipalaganap lang yung kaunlaran sa agrikultura sa lupa man o sa dagat. Doon po sa mga magtitinda po niyan, meron po ba silang minimum amount na kailangan na i-purchase para po makabenta sila? Dito sa dry, isang box lang naman, 100 pesos yun. So that is only something like 4,000 pesos. Kasi siyempre may patong na yan pag ano. But we will never go up at more than 60. Nationwide pricing tayo. Sir, iba-iba siyang kulay eh. Para-pareho lang siya. Mas May mahal green, itong may green. orange. Mas Ano mahal. yung difference? Mas mahal yung green, Kasi pero po- sa market natin, parehas lang sila ang Parang presyo. all natural. Pareho silang all, natural. Ano po yung flavoring lang? Bakit green siya? Ito yung isang variety natin na Yukyuma Gutonai na mas mahal sa market, sa export Pareho pa market, rin. pero sa local market natin pinarehas lang. Alright, ayan po. Isa ito sa dito lang sa Pilipinas tumutubo. Wow. Yun ang may pagmalaki natin na Produktong although ang Pinoy. ibang bansa ay sila yung number one in terms of export, tayo lang ang may variety na ganito na sa Pilipinas lang tumutubo at hindi sila makakapagpatubo nito sa kanilang Bakit po? bansa. Bakit po ganun? Social ang Pilipino eh. Ayan. Hindi natin pamimigay ang sarili nating produkto. Oo. Ang sarili nating Sa variety. atin yan, sariling atin. Nakikisama siguro sa atin, siguro sa bendisyon ng Ama sa taas, na sa Pilipinas lang ito dapat It's meron. more fun in the It's Philippines. more fun in the Philippines. Seaweed. Tsaka sinabi nga nila, di ba, ang Pilipino, pinili, Pino tayo. Pili. Yun. Good job. Yan po ang sustansya at sarap ng seaweeds at syempre pwede nyo rin pong pagkakitaan yan. Parang kaya mo to lang yan, di ba? Yan po si Captain Danny Rico Hermoso. Siya po ay isang agripreneur.